beloved Boss Mike Cervera. Matindi. Oo. Grabe to ha. Ito nga mga nangyayari na ito, sinasamantala ng mga ilan. Oo. Tulad ho nito mga kababayan ko, ginagawa nila. Nakita nyo to siguro, nabasa nyo na ho ito. Ito nga, putang ina, nalausdat lahat-lahat si Maharlika, no? Dahil sa kakagawa ng fake news. Nalaos na si Maharlika, kakagawa ng fake news. Ngayon, nagpapapansin na naman ang putang ina. Diba? Ngayon, nagpapapansin na naman si Maharlika, gumawa na naman ng edited picture na si Melvin Matibag at saka si First Lady Lisa Marcos na magkayakap. Binago po yung muka, mga kababayan. Tapos, pinapaniwalaan ng mga bobo. Ang bobo nyo talaga, mga potang ina yung mga DDS kayo. Pero inyo pati ito, pinaniniwalaan yung mga hayop kayo. Di ba? Pinapakalat niya na parang magkarelasyon nitong First Lady. Oo, di ba? At si Melvin Matibag. Matapos ang mahabang araw ng pamumulitika, kita nyo kung ano-ano pangaras at mga laban sa Pilipinong basta yan, malabo mata ko. So kung ano-anong ginagawa ng putang ina, di ba? Tingnan nyo, eto tuloy. Isa pa. Ito, naging issue po ito mga kababayan ko na friend ko kasi si Roland Sanchez. Ewan ko kung NBI pa rin siya, no? Dati ko sa NBI ito Ewan ko lang ngayon. Sabi nga niya dito, mga kababayan kung DDS lang ako, mumurahin ko itong si Roque dahil sa pagpanggagago sa amin. Kita nyo? Alam naman ng tarantadong ito ano ibig sabihin ng SC decision. But he opted na ipagkalat ang maling interpretasyon para itanim ito sa ulo ng mga bobong, mga kaibigan, naming mga DDS. At dahil nasa loob sila ng isang echo chamber, ito din ang ikakalat nila sa 4 na sulok ng SOCMED. Kita nyo mga kababayan, ayon niyang kay Roland Sanchez. Walang basbas ng hukuman ang BBM Senate. Mabuhay, saligang batas. Ito yung desisyon ng SC na mayroong isang guro ang nag-petisyon o gumawa ng motion para ideklara na daw yung valid daw yung quorum nung June 3. Mga kababayan, ginawang issue ng mga bobong DDS ito Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Ang ginawa nila, pinagpipilitan nila na invalid daw yung pong quorum na ginawa sa Senado. Mga bobo. Hindi kasi maintindihan, mga kababayan ng mga DDS ito. Kaya nga, sabi ni Chris Ulo, next time, Korte Suprema, sabi ko na nga sa inyo, huwag nyo nang i-Englishin kung ano yung mga sasabihin ninyo. Kasi yung mga DDS, hindi maiintindihan. Kaya nga tayo mga kababayan, marami tayong nakukonvert na DDS kasi Tagalog tayo ng Tagalog dito Diba? Sabi ni Chris Ulo, huwag nyo nang Englishin kasi mga bobo ang mga DDS na mamali. Tapos sasamahan pa ng pangmamali nitong nila Harry Roque. Kita nyo mga kababayan ko? Yung mga bobo naniniwala yan Hindi nila maintindihan. Ang mga kababayan, ang hindi pinaburan ay yung pong tao, yung teacher, nakalimutan ko na yung pangalan ng teacher na nag-file dyan po sa Korte Suprema. Siya lang po alone. Hindi po tinutukoy o kailanman ay idinamay ng Korte Suprema yung nangyari mismo. Saan? Sa Senado. Walang kinalaman sa desisyon ng Korte Suprema yung pong nangyaring quorum. Doon lang mismo sa teacher
na nagrereklamo, kaya ikaw ba'y naapektuhan? Oh, ikaw ba'y nawalan ng bengbang nung nag-quorum yan? Di ba mga kababayan? Pero yung mga sa mga bubuputang ina nyo. Natutuyo na yung mga dugo ng tao sa inyo. Oh, eto, sa bagay, mga bobo nga yan Tingnan nyo mga kababayan. Ayoko namang isisi sa mga DDS tong lindol na to. Pero sila rin naman ang humiling neto. Di ba? Itong lindol na ngayon problema ng Mindanao. Hindi naman, ayokong isisi sa mga DDS. Pero sila ang humiling niyan Oh. Na lang, sabay-sabay tayong mamatay dito Yan. sa ating bansa. Narinig nyo? Ilang beses nilang hiniling ang lindol. Di ba? Oh. Tingnan nyo mga kababayan ko. Oh. Di ba? Oh. Sabi nila, huwag nyong kakantin ang taong malapit sa Panginoon. Si Pangulong Bongbong yun. Oh, rally pamor. Walang masamang ginagawa sa inyo ang Pangulo, sabi pa rito. Pero sila ang nanalangin. Sila ang humiling na sana'y lumindol daw at sabay-sabay na daw silang mategi bam-bam, mga kababayan. O kaya lumindol na lang, sabay-sabay tayong mamatay dito sa ating bansa. Lindol na para sabay-sabay ng mamatay ang mga bangang. Kita nyo? Huwag na kami mamatay ng dahil sa bayan natin. Kita nyo mga kababayan? Pero ang hinihingi ng tulong, si Pangulo. Ang nagbibigay ng tulong, si Pangulo. Si Sara, mga kababayan. Ano? Ano binigay ni Sara sa inyo? Pepe. Di ba? Si Mang Pepe. Nakuha nyo mga kababayan ko, sila ang laging bukang bibig nila Di ba? Alam nyo po ba yung law of attraction, mga kababayan? Alam nyo po yung law of attraction? Inattract nila Ina-attract nila yung mga ganyang mga kalamidad Pero mo i-attract mo na magkalindol at mamatay na silang lahat. Di ba? Shop annihilation. Yan. Tignan nyo. Lover's Moon, late ka na. Kaya replay na lang itong. Di ba? Law of attraction, mga kababayan. Ina-attract mo. Pag kung ano yung ina-attract mo, di ba? Yan yung talagang ibibigay sa'yo. In-attract mo Di ba? Ang hilig nyo ng ganyan, ina-attract nyo. Ayan. Parang si Duterte noon. Ano sabi ni Duterte? Putang ina, punta kayo dito. Hulihin nyo ako. Lagi niya sinasabing ganun. Pahulihin nyo ako, sipain ko kayo. Nasaan ang mga taga-ICC? Nasaan sila yung taga-Interpol? Ano nangyari? Replay, Boss Mike? Oo, Kaysen. Replay tayo, Kaysen, Di ba? Ray Rappol. Bakit replay lang lagi, Boss Mike? Kasi replay nga Di ba? Kita nyo, ano nangyari sa kanila? Mga kababayan. Kita nyo ngayon, problema nila yung lindol, di ba? Sinalanta sila. Hindi natin gustong mangyari yan. Sila lang ang may gusto niyan. Di ba, Mary Jane de Vera, Alicia Doran, gusto ba natin yon? Ayaw natin. Hindi kailanman Miss Sunshine, BMB Joby. Kailanman ginusto natin na magkalindol, magkaroon ng kalamidad. Sila ang humiling niyaan. Di ba? Sila ang nanalangin niyaan. Di ba? Mel Rodrigo. Sila nanalangin yan Putik na yan Ayan Handa kami mamatay sa bayan natin. Ayan na. Kita nyo?
Oh, Abang. Hoy! Alayawan! yawa. Hoy, Ninel! O, kita nyo? Di binigay sa inyo. Ngayon ano? Anong problema ngayon? Di ba? Kaya alam nyo, wag nyong hinihiling yung mga bagay na madadamay ang ibang tao. Kung may gusto kayong hilingin, kung sawa na kayo sa mga putang inang mga buhay nyo, kayo lang yung mangyayari lang sa buhay ninyo. Huwag nyo nang idamay yung mga inosente. Huwag nyo nang idamay yung mga tao na wala namang ginagawa na masama. Kayo lang naman dyan eh. Kayo lang talaga may problema eh. Our beloved Boss Mike Cervera.